Okay. Si 2.4 2.4 gigahertz Wi-Fi versus 5 gigahertz Wi-Fi. Tapos LTE 5G, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Char. Tapos, i-explain ko siya in a simplest way na maintindihan ng lahat kasi pag medyo pasok na tayo sa mga technical, baka hindi na maintindihan ng karamihan. Example dito na modem. So, itong modem nila, meron siyang Wi-Fi na 2.4 gigahertz tsaka 5 gigahertz Wi-Fi. Ano ba yung 2.4 gigahertz Wi-Fi? So, parang ano siya eh. Parang, kunyari, ito yung ano, simplihan na lang natin. Ito yung parang tubo ng tubig. Tama ba? Oo nga. Hindi kasi wala eh. Wala akong ibang mapagko-compare. Kunyari, ito yung tubo ng tubig. Si 2.4 gigahertz, ito yung usually or karaniwan sa mga modem natin dati hanggang ngayon, meron namang 2.4 gigahertz eh. Excuse me. And malawak kasi yung ano eh, yung kayang abutin ng 2.4 gigahertz. Yun na observe ko compared din sa 5 gigahertz. Si 5 gigahertz kasi malakas siya. So parang dalawang ganito. Dalawang ano ba yung wala na akong ibang mapagkukumpara nito. Wait lang. Ayun. So, eto, dalawa na siyang ganyan. Dalawa na siyang tubo. So, kapag nag-broadcast to ng dalawang signal na dalawang 2.4 gigahertz, so nagiging 5 gigahertz siya, mas malakas siya. Ito yung connection mo, kumbaga ito yung connection mo, yan. Kumbaga ito yung connection mo sa cellphone mo. Laptop ko na ibang cellphone. Wait lang. Ito yung connection mo dito sa cellphone mo. Kunyari, nakakonek ka sa Wi-Fi nito na 5 gigahertz. Eto, kumbaga doble yung lakas niya. Yung connection yung dalawa. So, kapag 2.4 gigahertz, ayan lang. Ayan. So, meron ka pa rin connection pero malawak siya eh. Malawak yung abot nito. Kumbaga, let's say ganito, parang abot to hanggang doon. Abot siya hanggang doon. Si 5 GHz kasi hanggang dyan lang siya. Parang ganyan lang. Hindi siya ganong malawak. Lalo na pag may mga ano, sorry ko na ito. Lalo na pag may mga wall sa bahay ninyo. Kunyari, may nakaharang na pader. Kunyari, may mga pader na ganyan. Ang dumi. Pasensya na ano kasi to ng kaldero na. Ayan, pag may harang na ganyan, kunyari, ito yung bubong nyo. Si 2.4 GHz, kaya niyang umabot doon sa kabila. Si 5 GHz naman kasi, napansin ko lang kasi, hihina talaga siya. Hihina siya pag may mga bubong. Yun yung napansin ko sa dito. So, most of the time, kasi yung bahay namin yung bahay namin meron siyang wall, tapos merong CR. Kasi mostly nagsi-cellphone ako sa CR. Kunyari, ito yung CR. So, pag tingin ko sa cellphone ko, pag nakakonect ako sa 5 GHz Wi-Fi dito, yung signal niya sa loob, yung signal niya nawawala. Pero kapag kukonek ako dito sa 2.4 GHz Wi-Fi niya, malakas. Gets nyo? Yun yung ibig kong sabihin. Yun yung paliwanag doon. Now, meron kasing nagtanong dito sa ano natin. Kita ko lang. Yan. Sabi ni Vince Lawrence Cascon,
Sabi niya, pero kung only 5G ang area bossing tapos yung phone nakakonect sa 2.4 GHz band, only pa din kasi ubos na yung 4G data na free. Okay. Paliwanag ko lang ulit. Yung LTE kasi natin, so labas muna natin tong si 2.4 tsaka si 5G. Yung in-explain ko. Labas muna natin siya. Ito si modem. Teka, hanap na naman ako ng tower. Ayan. Ayun, meron ako. Ito pala, kunyari, ito yung tower. Yan. Yan na lang. Pasensya na kayo sa bahay namin. Kunyari, yan yung tower. Ano ba yung tower? Yung cell site. Kunyari, yan yung cell site. Yung cell site nyo, kung saan kayo magkakasignal sa cellphone nyo, yung smart nyo, PLDT, Globe, ganyan. Kunyari, yan yung tower. Tapos, simplihan ko lang ulit. So, ito si dito, ko-connect to siya ngayon doon sa cell site. Doon, kunyari, alam na nakalagay PLDT. Example lang yan. Kunyari, kukonect siya doon. Are you following? Okay, kukonect siya doon. Tapos itong si cell site nyo, kaya dito napapasok yung sa cell mapper. Yung paggamit ng cell mapper. Kasi, titingnan nyo kung itong si cell site, meron ba siyang 5G, meron ba siyang LTE, meron ba siyang 3G, 2G, yun yung upgrade ng mga network natin. Example, yung 2G, yung pinakaluma, tapos yung 2G kung saan yung mga keypad. Until now naman nakakonect pa rin naman tayo sa 2G. Merong 2G, and then yung upgrade is naging 3G, third generation, tapos naging ang sunod ay 4G, LTE, tapos naging 5G, naging 5G+. So, yung connection mo doon, ito, yung connection niya dito, saka doon, depende kung meron siyang makukuhang 5G doon. Gets nyo? Kasi kung yung tower na yun, wala siyang 5G, anong gagawin nito? Hindi din siya makapagbigay ng 5G connection kasi yung subscription ng promo natin is only 5G tapos merong 4G. Gets nyo na? Or nagigets nyo din? Yung dito kasi na modem or yung mga promo ng dito is nakalagay sa promo nila is only 5G. Tapos yung 4G nila is 70 gigabytes, yung free, ganun. So, ito si modem, magtatanong siya doon kung, meron ka bang 5G? Kasi yung area namin dito sa Bohol, wala pa kaming 5G. Yung 5G SA. 5G SA kasi yung gamit nung dito na tawag nito na frequency or yung signal na ginagamit ng dito. Stand alone. So, ibig sabihin, meron siyang signal ng 5G talaga, 5th generation signal na. Ang ingay nung wait lang. Ayun. So, nasa na ba ako? Ayun nga. So, pag tinanong niya to, meron kang 5G, so magbibigay siya ng 5G signal dito sa cellphone. Nasaan na yung cellphone? So, ito yung cellphone. Kinuha na kasama pa yung cellphone. Ito yung cellphone, kunyari, cover. Yan. So, ito ngayon, magbibigay siya ng signal sa inyo kasi itong modem na to, meron siyang 5G signal, 4G signal, LTE. So, kapag may nakita siyang 5G signal doon sa tower, bibigay din siya ngayon ng 5G signals sa inyo. Gets nyo? So, kapag wala yung 5G, wala yung 5G, katulad sa area namin, yung dito namin dito, meron lang siyang band 1, band 28, band 41. Ayun.
Yun lang yung meron dito sa area namin. So, dito papasok ngayon yung only 5G. So kahit kumonek ka ng maraming device dito, ang gagamitin niya is yung promo nyo doon na 5G. 5G yung gagamitin niya na promo. So only yung internet connection nyo. Kapag wala kang 5G, ang gagamitin niya yung promo na kasama sa 4G LTE. Andito kasi 4G naman talaga siya nagsisimula eh. Simula siya sa 4G and then 5G. Wala silang 3G, wala din siyang 2G. 4G and 5G lang sila. So, pag wala kang 5G sa area mo, pwede ka rin naman gumamit kasi meron ka namang 4G. So, kapag 4G nga lang, yun yung gagamitin ni dito is yung 70 gigabytes mong load. Which is mabilis maubos yun. Kasi, excuse me, mabilis talaga yung maubos kasi high speed nga kasi yung dito. So, kunyari magbabrowse ka ng ng Facebook o manonood ka ng movies, bibigay sa iyo yung talagang clear, yung malinaw. Again, depende pa rin sa area mo. So, most of the time, magbibigay siya ng high speed. So, yun nga lang, pag the more na maliwanag yung video, the more nakakain siya ng gigabytes or yung Mbps mo. So, kapag malaki yung Mbps na nakukuha niya, malaki din yung kaltas dun sa gigabytes mo. Dun sa 70 gig. Nagigets nyo ba? So, again, balik tayo sa tanong ni Vince Lawrence na kung only 5G ang area bossing tapos yung phone nakakonect sa 2.4 GHz, only pa din. Yes, only pa din kasi meron siyang kung 'di ba sabi mo meron kang 5G. Ito kasi meron din siyang 5G. So, para makasure ka na hindi siya ko-connect sa 4G, pwede mo siyang i-lock doon sa doon sa may band lock. Nakalagay doon sa tinuro ko sa previous video. Meron siyang nakalagay na 5G lock. Yun. Baka kasi biglang mawala si 5G tapos si 4G ka na pala, hindi mo mamalayan 4G ka na pala yung nakakonect yung device. So, yun, mas mabuti kung i-lock na lang siya sa 5G kung merong 5G sa area mo. Kasi sabi niya, hindi 5G daw yung area ni. So, kahit kukonek ka dito, so balik na tayo doon sa dalawa kong pen. Saan na ba yun? So, kahit kukonek yung cellphone mo dito sa, ito na nga pala, pag isa 2.4G, tapos ito sa cellphone, yung connection mo kasi sa device na 2.4 GHz dito. Kasi may broadcast tong Wi-Fi. Iba yung Wi-Fi nito, iba yung connection niya sa tower. Magkaiba yon. So, ito yung 'di ba sabi ko mayroon siyang 2.4 GHz, mayroon siyang 5 GHz. So, kapag kukonek ka sa dito 2.4 GHz dito sa modem na to, syempre unli pa din kasi depende nga yung signal na nakukuha niya dun sa tower mo. Kapag like you said, unli yung yung 5G mo, unli na din siya. Kasi ang ibibigay niyang signal yung 5G. Pero dadaan siya sa 2.4 GHz papunta dyan sa cellphone mo. Gets mo? Yung kuha niya ng signal, ganyan oh. Yung kuha niya ng signal doon sa tower is 5G. Papasok siya dito. Kung kukonek ka sa Wi-Fi, kasi ito dalawang Wi-Fi nito eh. Guys, hindi Wi-Fi yung connection mo dito sa device sa cell site. Okay, hindi Wi-Fi ang connection. Ang tawag nila diyan ay yung frequency ng signal. Basta hindi siya Wi-Fi. Yung Wi-Fi, yung cellphone mo, tsaka ito. Ito lang. Yan yung may Wi-Fi. So, si 2.4 GHz, tsaka si 5 GHz, depende sa'yo yun kung saan ka ko-connect. So, either of the two, unli pa din kapag meron kang 5G na signal sa area mo. Either ko-connect ka sa 5 GHz dito, or 2.4 GHz dyan. So, unlimited ka pa din. Now,
Excuse me. Now, meron kasing iba nagsasabi na, eh sir, merong 5G sa area namin pero yung dito na gamit ko, bakit sa 4G siya nakakonect? Parang instead daw na 5G daw yung area nila, tapos yung nababawas daw is yung sa yung sa 4G na 70 gigabytes, or yung sa 4G nga, yung hindi siya unli. So again, kasi pag inon nyo lang siya as is yung mga modem, maghahanap kasi siya ng ano eh. Ang modem kasi, hahanapin niya yung may malakas na SINR. Ano ba yung sabihin ng SINR? Sobrang technical na. Simplihan na lang natin. Maghahanap siya ng malakas SINR kasi ano yun eh, parang yung dinig niya sa mga frequency na, ito, okay itong frequency, dito ako papasok. Kaya kung mapapansin nyo, may ibang modem na naglilipat-lipat siya ng mga SI ng bands, tapos bigla kayong naglo-loading na yung mga modem ninyo kasi nga pag wala siyang band lock, yung modem para siyang palipat-lipat siya ng mga signal. So, mas maganda na ilock nyo na lang siya sa 5G para alam nyo na naka 5G talaga kayo. Meron siyang band lock dun na 5G SA yung doon sa loob, yung sa previous ko na kung paano mag-lock. So yun lang yung explanation ko about sa 2.4 gigahertz and 5 gigahertz. Again, yung 2.4 gigahertz and 5 gigahertz, isa lang sila pero magkaiba. Gets nyo? So, yung connection nyo dun, baka malito kayo 5 gigahertz sir, tapos 5G. Magkaiba yun. Yung 5G na signal natin is yung signal nito papunta dun, o yung signal ng, kunyari, hindi ka gagamit ng modem. Wala yung modem. Tapos ito lang yung cellphone mo. Si cellphone mo, kapag capable siya ng 5G na network, kung kaya nang humanap ng signal ng 5G, di ba yung mga signal ng cellphone natin? 2G, 3G, 4G, LTE, 5G, 5G+. Ewan ko kung may 5G plus na bang cellphone. Siguro meron na. Kapag ito capable yung phone mo, lalo na yung mga high-end na phone, kapag capable siya sa 5G, direkta siyang ko-connect doon sa hahanapin niya sa cell site mo. Kung meron siyang 5G. Yun yung connection mo, yun yung promo na only 5G. Hindi ka naman nagwa-wifi sa excuse me, hindi ka naman nagwa-wifi sa cell site. Yun yung signal mo doon. Gets nyo? Yung 5G na sinasabi na only 5G is yung signal mo doon sa D2 tower or sa smart tower, sa globe tower, yun. Kapag ito pumasok na si modem, dito na yung 2.4 GHz Wi-Fi and 5 GHz Wi-Fi. Ayun. So, yun yung explanation doon. So, I hope na meron kayong natutunan. So, ulit tayo ng iba pang topic at may iba pang mga katanungan sa next vlog natin. Okay? So, sana hindi kayo malito sa 5G na yan, sa mga signal na yan. Kapag 2.4 GHz, 5 GHz, sa modem yun. Yan yung connection sa Wi-Fi. Kapag LTE, 4G, 5G plus, yun yung signal na nakukuha niya doon sa mismong tower. Diba? Kunyari, sabi ko, ito yung tower natin. Ayan, ulit. Ayun, okay na. So, ganun lang guys. So, next topic ulit tayo sa susunod na vlog. I hope na may natutunan kayo in a simplest way sa pag-explain ko ng mga bagay-bagay. Okay? Thank you. God bless.